Ayun na si Pangit. Hello guys, good morning. So, today is papakita ko sa inyo yung ginagawa kong punching needle na project. Ngayon lang kasi kung nagkaroon ng time na ipakita sa inyo and para makita nyo rin kung paano ba siya ginagawa. Naisip ko na ito yung gawin ko kasi maganda siya as a throw pillow and bagay na bagay siya ngayong autumn season. So, sinisimulan ko na siyang gawin. Nakakalahati na ako actually. Naisip ko lang na i-film sa inyo kung paano ko ba siya sinisimulan. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba siya gawin sa simula. So, ang tawag kasi dito is needle, itong punching needle nyo. Pag nagsisimula kayo, lagi nyong tatandaan na yung karayom nyo, dapat kung saan kayo papunta, doon nakaharap itong pinaka-pointing niya, hindi ganito. So, kung pa ganyan, dapat ang lakad nyo pa ganito. Depende naman kasi sa inyo kung paano kayo mag-stitch, kung pa kaliwa ba or pa kanan. So, if ever na pakaliwa kayo, kung gusto nyo mag-start ng pakaliwa, kailangan yung pinaka-needle nyo is nakaharap kung saan kayo palakad. So, if ever na papunta kayo pakaliwa, dapat itong needle nyo is pakaliwa rin. So, if ever na pupunta naman kayo ng pakanan, dapat yung needle nyo, itong pinaka-pointing, is nakaharap naman sa pakanan. So, kung ang lakad nyo is pakanan, pa ganon, dapat nakaharap din yun doon. Pero kung pakaliwa naman kayo, kasi sanayan lang naman yan kung paano kayo mag-stitch. Nasa inyo naman yung way kung paano nyo siya gawin. Basta yung rules na yung harap ng inyong karayom is nakaharap kung saan kayo papunta. So, for example, mag-start tayo dito. Itutusok nyo lang yung karayom nyo and lagi kayong mag-iiwan ng mahabang ganito, extra. Anywhere, kahit saan nyo gusto magsimula, pwede. So, itutusok nyo lang yung karayom nyo and like I said, kung saan papunta yung stitch nyo, dun nyo dapat iharap yung inyong karayom. So, itutusok nyo lang siya ng ganyan hanggang sa ma-reach nyo yung pinakadulo nung karayom nyo. Meron naman siyang end kung saan hanggang saan nyo lang siya itutusok. Just like that. And then, yung extra na sinulad like this, nakikita nyo ba? Itong extra na sinulad, huhugutin nyo siya sa ilalim. So, it doesn't matter kung mahaba siya or what. Nasa inyo yun. Basta pag nahugot nyo na siya, is, pwede na kayo magsimula. So, kailangan, nakita nyo sa dulo, sagad nyo dapat siya. And dahil pag ganito ang simula ko, yung karayom ko, iaangat nyo lang siya hanggang sa makita nyo yung pinaka-dulong-dulo nung karayom. And then, tsaka kayo magpa-punch again. Hanggang sa ma-reach nyo ulit yung dulo nitong karayom nyo. And then, again, like I said, yung harapan ng inyong karayom, dapat laging nakaharap kung saan kayo pupunta. So, again, lusot nyo lang siya. Dapat, hindi nyo laging hihilain pataas. As you can see, meron na tayong natahi dito. So, ngayon, yung sinulid nyo, this one, yung nakalusot dito, dapat continuous lang siya. Marami siyang extra. Hindi siya dapat yung hihilain nyo. So, dapat lagi nyong sisiguraduhin na may extra kayo kasi hindi nyo magagawa yung inyong pagtahi kapag masikip to. So, dapat free lang to and madami kayong extra na sinulid. So, hayaan nyo lang yung sinulid nyo na to. Dapat free lang siya. Hindi siya nahihila or what. Kailangan nakalagay lang siya or mahaba siya.
And kailangan hindi nakarolyo yung itong inyong yarn, dapat naka-ano lang siya, nakaluwag. So, dapat maluwag lang tong inyong, sinulid. So, i-continuous na natin yung pagtahi. So, like I said, kung hindi nyo naman maihanap, ikot nyo lang naman, or kung sakaling maano nyo siya, mahugot nyo siya like that, okay lang naman yan. Hilain nyo lang ulit yung sinulid hanggang sa maging ganyan siya. Hanggang sa ma-reach nyo yung dulo. Nakita nyo? Sana hindi siya maluwag. And then, tsaka nyo siya ulit simulan yung pag-punch. Lagi nyo tatandaan na hanggang dulo. Hanggang dulo. Hindi nyo naman siya mapipress ng bongga kasi maharang na siya. So, hanggang dyan dapat. Para pantay-pantay yung inyong loops. So, ganyan na yung itsura niya. Nakikita nyo. Continuous nyo lang siya. Hanggang sa marating nyo yung dulo. Maganda tong ganitong tela kasi hindi siya nasisira. And talagang pang punching needle siya kasi malalaki yung butas niya, and kapag na-stretch nyo siya, bumabalik yung sinulid sa dati niyang pwesto. So, kapag nagawa nyo yan, makikita nyo naman dito sa likod, kapag nagawa nyo siya, is magiging ganyan siya, loops siya. I don't know if you can see it, but magiging loops siya. So, kung tama yung ginagawa nyo, pantay-pantay lahat ng loops na magagawa nyo. Sobrang mahirap lang kasi medyo malaki yung frame ko. So, ulitin natin para makita nyo. Ewan ko kung nakikita nyo ba. Wala naman siyang rules kung maliit or malaki. Masasanay din kayo guys kapag nakasanayan nyo na mag-punch. Kung mahilig kayo mag-cross stitch, I'm sure mas gustuhan nyo din to. Ganun lang yung gagawin nyo. Ulitin nyo lang siya. Dapat titignan nyo maigi yung karayom nyo kung saan papunta kasi mahirap na siya. Yung tip ng inyong karayom, dapat hindi siya aangat sa tela nyo. And then, ipapunch nyo lang siya. Dapat yung inyong sinulid is may pagitan siya. Hindi siya dapat tabi-tabi. Kasi kapag tabi-tabi siya, mahirap naman, ang pangit niya tignan. So, dapat, tama lang yung agwat niya sa isa't isa. So, nakikita nyo, ganyan yung itsura niya. So, kung pabalik naman tayo, iikot nyo lang naman tong karayom nyo. So, dapat yung harapan ng karayom nyo, dito naman siya papunta sa ganitong side. Iikot nyo lang siya. So, bago nyo iangat, dapat nakikita nyo naman siya kung nakaharap na ba siya. And then, ipapunch nyo lang siya ulit sa pagitan nung unang tinahin nyo. So, kung meron kayong agwat, pwede nyo naman siyang balikan. Wala namang kasing rules na kailangan maganda yung harapan nyo. Depende kasi kung gusto nyo ba ito yung harap ninyo, yung ganitong side, or gusto nyo yung fluffy. Siyempre, nasa likod yun. So, since na yung fluffy yung gusto kong harapan, siyempre, kahit hindi maganda yung likod niya, kasi nasa loob naman to ng throw pillow. So, uulitin nyo lang yung pagpapunch. Siguraduhin nyo lang guys na hindi nyo mahatak yung sinulid dun sa kabila. So, kapag na-punch nyo naman siya, madali na lang siya. And kung meron kayong na-miss out, pwede nyo naman siyang balikan. Kagaya nito, meron dito maluwag. Pwede pa ako mag-stitch dito. So, babalikan ko na lang yan once na bumalik ako ulit dun sa linya niya. So, naabot na natin ulit yung pinakadulo. As you can see, inikot ko lang siya, yung karayom ko, and then, pwede na ako ulit mag-punch. And then, simulan ko ulit sa katabi.
So, ganun lang naman siya. Napakadali lang niya. Sa simula lang talaga siya medyo hindi nyo pa magagamay. Pero, sabi ko nga, magagamay nyo siya once lagi nyo siyang ginagawa. So, merong mga part dito na maluwag siya, just like that, this side. Pwede nyo siyang balikan kung gusto nyo, just like this. Gusto ko kasi medyo compact siya. So, babalikan ko siya. Pwede naman yung balikan yan. And, lagi nyo titignan, lagi nyo tatandaan ito. Dapat hindi nyo hinihila to. Hayaan nyo lang siyang nakalawit dyan. And, kung nakikita nyo na medyo maliit na yung sinulid nyo, hilain nyo lang siya ulit. Ito na yung ating project. Actually, mga 97% na siyang patapos. And ito na lang yung natitira. Sooner and after, magagawa ko na siyang throw pillow. And look kung anong itsura niya. Nag-iisang ano lang siya, autumn leaf. So, tinapos ko talaga siya. Wala akong mahanap na ibang sinulid. So, I used the other one. Naubos na yung color orange ko and then light orange na lang. But it looks okay naman. It works well. So, tatapusin ko lang dito and then after that, lalagyan ko na siya ng basta something. Ipapakita ko sa inyo kapag ginawa ko na siya. But the rest is tatapusin ko lang muna yung buong background niya. So, napili ko pala na kulay is color pink. Wala lang, naisip ko lang. Maganda kasi siya. Ganito lang ang ating itsura for now. And, ayan, nasabi ko pala sa inyo na nagupitan ko na ba yung buhok ko. Pinagupitan ko to kay Patchas. And, kumakain lang ako and at the same time nagnunood ng YouTube. Wala kasi akong magawa ngayon. Ang lamig sa labas and ang hangin. So, sabi ko, tapusin ko na lang to. Medyo ilang araw ko na rin itong ginagawa. Bago pa mag-October kasi nga feeling ko anong tawag dito? Para siya sa winter. Ay, para sa fall. Kaya lang, until now, hindi ko pa siya natatapos. Tatahiin ko pa siya. So, papakita ko na lang siya sa inyo later kapag natapos na natin siya. Kakain muna ako and manunod ako ng YouTube kaunti. Bago ko siya matapos. I'm sure matatapos ko to today. Hello guys! So, kamusta kayong lahat? Malapit ko na siyang matapos. Actually, ito na lang yung natira. Naubos ko na kasi yung sinulid ko. So, this is the second sinulid. Itong buong to, itong background niya na pink is isang buong ganito na yung naubos ko. So, meron pa rin natira. Kukuha lang tayo dito ng kaunti lang. Kasi kaunti na lang naman yung kailangan ko dito sa patch na yan. Ayan o. Yung may patch siya na kulang. So, dahil maglalagay tayo ng sinulid, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako maglagay ng sinulid dito sa aking punch needle and dito sa aking ginagawang punch needle. So, ito yung ginagamit ko. Size 10 tong maliit na to. Ito. Millard yung aking, Millward yung gamit ko na pang punch. Maganda siya actually. Sanayan lang siya and gamayan lang siya. Meron kayong ibang makukuha na punch needle na different size. Ayan. Kasi merong ganito na 10 ang laki niya. So, para to sa mga bulky na yarn. Yung mga ganito, yung malalaki. So, itong natanggap ko na punching needles is dalawa siya sa isa. So, maganda talaga ang bilihin nyo is itong Millward kasi dalawa na siya. So, meron kayong regular and fine na punching needle. So, this one, pakita ko sa inyo. Para lang magkaroon kayo ng idea kung ano yung size niya. Kung nakikita nyo, ito kasi, para to sa, alam niyo yung pangganchilyo, yung DMC na sinulid, yung mga pang cross stitch na maliliit, fine na yarn or maliit na sinulid. Kasi super duper liit lang niya, ganyan siya. Nakikita niyo yung butas ng kanyang needle, sobrang liit niya. So, yung hook niya, sobrang maliit lang niya. Compare dito, sobrang kapal. Nakita niyo naman yung difference niya, 'di ba? And, makikita nyo rin yung difference niya kasi this one, mahaba siya. So, nakikita nyo, mahaba siya. Mahabang loop yung magagawa niya. This one is maliit na loop. Maliit na loop. So, the more na maliit yung karayom nyo, the more maliit yung loops na magagawa niya sa inyong punching project. Meron din akong isa na adjustable. Maganda to kasi kaya lang maliit lang siya pang
embroidery na sinulid yung kailangan nyo. Hindi yung pangmalakihan. So, this one, pareho sila ng size neto, kaya lang, ang pinagkaiba lang nila is na-adjust mo yung loops neto. Hanggang 11. So, kung gusto mong mahaba yung loops niya, a-adjust mo lang yung inyong karayom. Pero this one, minsan, may tendency siya na gumalaw. Nadudulas yung, yung karayom nyo. So, ayan. Pwede nyo siyang ma-adjust kung gaano kahaba yung gusto nyong loop. Kung gaano rin kaiklise yung loop na gusto nyong gawin. So, na-adjust siya. Pero, ang ito kasi, medyo mahirap siyang, hindi naman sa mahirap, pero nadudulas kasi yung adjust niya dito. So, kapag tinutusok mo siya like this, is na-adjust yung gumagalaw to, so kailangan higpitan nyo siya ng bongga. Meron din siyang kasamang different na karayom para sa ibang karayom na, ibang sinulid na gusto nyong gamitin. So, maganda din to kung gusto nyo yung nagsisimula pa lang kayo, ito yung nyo, and kung meron kayong ibang plan na project, so maganda yung adjustable kasi talagang magagamit nyo naman siya. Sa mga ganito na kit, pag bumili kayo ng mga punching needle, meron siyang kasamang needle threader, ganyan para siyang alambre. Para malagay nyo yung sinulid dito, may butas siya dito sa dulo ng inyong hawakan, and may butas din siya dito. Ito yung pinakakarayom natin, and may butas din siyang bilog doon sa mismong karayom. So, para malagay nyo yung sinulid, kailangan yung gumamit ng needle threader. Alright, so ganito na yung itsura niya kasi ilang beses ko na itong nagamit. Ito yung aking yarn na ginagamit. Usually, kapag kukuha ako ng sinulid, hindi ko siya tinatanggal lahat. Kumukuha ako dito sa pinakailalim para hindi siya, kapag hinuhugot ko yung sinulid, hindi ko na kailangan i-roll-roll pa. So, this time, kukuha lang tayo dito sa pinakagitna. Makikita nyo naman siya dito or kahit dito sa kabilang side. Hugutin nyo lang yung nasa pinaka-ilalim neto para makuha nyo yung dulo. So, ayan. So, hindi nyo na kailangan tanggalin to or i-roll pa siya dahil sobrang madudumihan yung inyong gawa. Huhugutin nyo lang siya dito sa pinakagitna. And then, dyan na mismo kayo maghuhugot. Hindi na kailangan mag-roll-roll pa ng inyong sinulid. So, hanapin nyo lang yung pinakadulo ng inyong sinulid. So, ito yung ating karayom. Ito yung ating needle threader. Ewan ko nakikita nyo. Metal yan. Maliit siya na parang maliit na metal string. So, ang gagawin nyo lang is ipapasok nyo yung metal threader dito sa loob. Palalabasin nyo siya dito sa dulo. So, yeah, ganyan lang. Tadam! So, nandito na siya sa dulo. Lumabas na siya. And then, gagawin natin is, ipapasok natin yung ating sinulid dito. Ito yung dulo ng ating sinulid. Ipapasok nyo lang siya dito sa threader. Just like that. You see? And then, hihilain nyo lang siya. Para lumusot siya dito sa dulo. Always like that. Dito manggagaling papalusot dito yung sinulid. And then, nakikita nyo yung butas. Ayan, nakikita nyo yung butas na yan. Padadaanin nyo naman dyan ngayon yung sinulid. Once na napasok nyo na yung sinulid dito, is ipapasok nyo lang siya dapat dun sa butas. You see, may butas dito. So, kailangan nyo lang ipasok yung sinulid sa butas. So, gagamitin natin ulit yung threader. Tadan! So, dapat ganyan yung magiging itsura niya. You see? Alright, so, magsimula tayo ngayon dito sa taas.
So, ito na yung ating karayom sinulid. Like I said, depende yan kahit saan nyo gusto magsimula. Kung gusto nyo pataas, pababa, or pahalang. Nasa inyo naman siya. So, dito ko gusto magsimula sa taas. And then, pwede na kayong magsimulang mag-punch. Napakadali lang niya guys talaga. Pampawala ng stress. Alright. So, continuous nyo lang yung inyong pagpapunch hanggang sa matapos nyo siya. You see? Sobrang nakakawala ng stress. So, tapos na siya, guys. Ito yung mga excess nung ating ginawa. So, kukuha lang kayo ng gunting and then gupitin lang natin yung mga excess na to. Ito yung mga dulo nung sinulid natin kapag natatapos na natin siya. So, nag-iiwan tayo ng excess na sinulid. Ang gagawin nyo lang is, ititrim lang natin yung mga dulo. So, guguntingin nyo lang naman siya hanggang sa pinaka-dulo nung mismong yarn. So, makikita nyo naman siya and kapag nagupit nyo na siya, magbe-blend naman siya dun sa kung ano yung design. So, guguntingin nyo lang like that. So, yung ganito kalaki na project, natatapos ko siya within 3 days. Depende kung madali lang yung design. Pero kung medyo mahirap, aabutin siya ng linggo. So, ganyan siya. Tapos na natin siya. Tadaan! So, ganyan na yung itsura niya. And, ito yung pinakaharap ng ating unan. Dahil mas malambot to. Kasi pag dito sa likod is medyo magaspang. Yung, kung ayaw nyo ng bumpy, pwede nyo naman gawin ito yung harap ng inyong unan. Or, kung gagawa kayo, pwede nyo rin siyang gawing mix. Ganitong design and baliktaran. Pwede nyo naman siyang gawin. Nasa inyo naman siya. Pero ako, ito yung gagamitin ko as a pinaka harap ng unan ko. Kasi malambot siya. So, ang gagawin naman natin ngayon is tatanggalin ko na siya dito sa frame. Malaki kasi itong ginawa ni pangit na frame sa akin. So, nahihirapan talaga ako. Tadaan! O, diba? And, in-staple ko lang siya. Yan. Sana nakikita nyo. In-staple ko lang siya. And, nilagyan ko siya ng tape. Nakikita nyo ba? Ayan. In-staple. In-staple ko lang siya sa gilid. Then, nilagyan ko siya ng tape para hindi siya mag-misnis. Ano ba tawag sa magnisnis? Magtastas. So, tatanggalin na natin siya. Tapos ko na siya, nagupit ko na rin naman siya. Madali lang kasi pag staple. Yun lang. Kailangan maingat ka lang sa pagtuplap para hindi siya masira lahat. Yan! Natanggal ko na at last. Tapos na. Tadaan! So, wala na siya frame. Uy, meron pa palang nakausli. Pero sa likod naman yan. So, ito yung harap niya. Tadaan! So, isipin nyo na lang na ganito siya. Sa unan. O, diba? Ganyan siya sa unan. Wow! Malambot! So, sobrang proud ako sa ginawa ko, guys. Alam nyo bang sobrang hirap niya? Hindi naman mahirap na mahirap. As in, para lang naman kasi siyang malambot. So, ganyan lang itsura niya. Pillow na siya. So, I think gagawin ko to sa mga susunod na araw kasi wala pa akong tela. So, hindi ko rin naman siya magagawa. Hello guys! So, ngayon is natapos na natin yung ginagawa ko na punch needle kahapon. And, gagawin ko naman today is paplantsahin ko yung adhesive. Adhesive to yun. Tinatawag nila para sa tela. And, nakahingi ako sa nanay ni Pangit. Kasi, alam niyo naman, sa tindahan, nakakuha ako ng ganito. So, binigyan ako ng nanay ng Pangit ng double-sided. Itong isa, this one is single. Ibig sabihin ng single is yung kapag plinansya mo siya dun sa tela, didikit siya. And then, yun na. Binigyan niya rin ako ng dalawa. Ito yung double-sided. So, pag plinansya mo siya sa damit, didikit siya. And then, pwede mo ring gamitin yung kabilang side. So, double-sided, didikit yung dalawang tela. Ito yun. Kasi binigyan niya ako. And, para makita nyo, ganito na yung itsura ng ating ginawa. Just like that. See? So, para maging secure yung likod ng ating ginawang punching na design, para hindi siya matastas, just like that, is lalagyan natin siya ng
double-sided. Kapag tinignan nyo siya, shiny yung ano niya, texture niya dito kasi meron siyang adhesive. So, gugupit lang tayo ng ang hilig ko magsalita ng so, no? Naiinis na nga rin ako, lagi ako nagsasalita ng so. Pagpasensyahan nyo na. So, Another so. gugupit lang tayo ng adhesive. Ano, hindi ko alam kasi pangalan nito, guys. Pasensya na. And ididikit natin siya dito sa ating ginawang project. Paplansyahin natin siya. And ito na rin pala yung likod ng aking throw pillows. Hindi ako gagamit ng may zipper. Hindi ko muna gagawa ng may zipper kasi wala akong zipper na available and okay lang yung folded throw pillow, yung tawag doon. So, itutupi nyo lang siya ng ganyan para magkaroon kayo ng idea how is it look like. Ganyan. Ang magiging itsura niya. Ganyan. Ganyan yung magiging itsura niya. Bali, i-open nyo siya and dito nyo ipapasok yung unan. Ganun lang, walang zipper. But anyway, highway, gugupit na tayo ng adhesive sa likod ng ating punch. Para magkaroon na ng tong likod natin. Gugupit lang tayo ng tamang-tama lang. Hindi malaki, hindi maliit. Tadaan! So, nakikita nyo, transparent siya. Medyo manipis siya kung titignan nyo. Pero dapat saktong-sakto lang dito sa ating design para hindi sayang and hindi tayo magsayang ng adhesive na tape. Para magamit pa natin sa iba. Mahal din kasi to, guys. Alright, yan. So, guguntingin lang natin siya sa gilid. Dahan-dahan lang, baka magupit nyo yung tela. Okay lang, guys, na may excess kayo sa gilid para yung inyong tela hindi magnisnis. Hindi siya matastas kasi natatastas to. Tadan! So, ganyan na yung itsura niya. This one is meron pa tayong tira. So, at least magagamit pa natin to. Magagamit pa natin tong tira para sa ating next project. Itatabi lang natin for future use. Sayang din kasi. So, if ever I make another punching needles na throw pillow, I can use it. So, tadan! Nakadikit na siya ng kaunti. Siguraduhin lang natin na nakadikit talaga siya. Tadan! So, nakikita nyo. At saka naging flat na rin siya. Laking talaga neto. Tulong. Continuous nyo lang hanggang sa dumikit na talaga ng tuluyan tong ating glue. Alright, so natapos na natin siya. Nakadikit na siya ng tuluyan. Pati yung gilid din, dinikit ko din siya. Plinansya ko din siya para sure na hindi siya matatanggal. And nakadikit na siya. Tapos, pag tinignan nyo dito sa harapan, is sobrang cute niya. Flat na flat siya. Pwede nyo rin tong plantyahin. Tada! You see? And then, tapos natin tong gawin is, ito na yung tela para dito sa likod ng ating pillow. So, kailangan nating plantyahin yung ating tela para kapag tinahi natin is pantay siya. So, tutupiin lang natin siya ng 2.5 cm para at least ito yung harap ng likod ng ating unan. And at the same time, maganda yung dulo niya pag nakatupi and pag tinahiin nyo siya dito. Next is yung ating likod. So, dapat tupiin din natin siya. Kailangan plantyahin nyo siya para maging maganda yung itsura niya. So, magiging ganyan siya, guys. Para magkaroon lang kayo ng idea kung anong itsura niya. Tadan! You see? And then, ito, naka-fold. So, ganyan na magiging itsura niya. And, ganyan. Yan yung likod ng ating unan. Tadan! So, ito na yung itsura ng ating unan. So, paplantyahin lang natin yan dito. Tatahiin natin siya sa magkabilang gilid. Ito, tatahiin natin yan.
Tapos na siya. And tapos na din sa likuran na ano na natin, nadikit yung adhesive. So, hindi na yan matatastas and super duper ano na to, secure. Hindi na matatastas yung tinahi natin kasi nakadikit na siya dito sa adhesive. Ang gagawin naman natin ngayon is tatahiin na natin yung paligid ng unan natin para maging unan na siya. Ito yung ating tela na gagawin sa likod ng ating unan. Bali, tinupi ko yung gilid para hindi siya magnisnis and maganda yung ating tupe. Just like that. So, tatahiin natin siya. Hindi ako magaling magtahi Pasensyahan nyo na. So, tatahiin lang natin yung gilid like that para magmukha siyang maayos kapag nilagay natin sa unan. Right. So, ganyan na yung itsura niya. Natahi natin yung gilid para sa harapan ng unan medyo maganda siya, just like that. So, ito naman yung kabilang parte. Same din ang gagawin natin. Tatahiin din natin yung gilid. So, tadaan! Nakita nyo? Natahi na rin natin siya. So, magiging itsura niya, guys, is ganito dapat siya. Ito yung, dito niya ipapasok yung unan. Bali, like that. Tadaan! Nakita nyo? Meron siya ditong parang pocket. So, dyan niya ipapasok yung unan. Ewan ko kung nakukuha nyo ba yung ibig ko sabihin. So, tatahiin nyo yung pagitan nito dun sa ginawa natin. Ganito dapat yung magiging itsura niya. And then, tatahiin natin yan dito sa gilid. Pero kailangan wag nyong sisiguraduhin nyo na hindi matatahi yung gilid dito. So, I think mag-iwan tayo ng 1 cm na kapal sa gilid at saka sa taas. Ito yung pinakaunuhan ng ating unan. Nakita nyo, baliktaran ko siya ilalagay kasi babaliktarin naman natin siya later kapag natahinan natin siya. So, lalagyan natin ng perdible dito para alam natin kung hanggang saan natin siya tatahiin. Mga ano lang siya. Mag-iiwan tayo ng 1 cm or 3 cm dito para pag tinahi natin is maano pa siya. Mayroon pang pagitan. So, gawa na lang natin ang paraan. So, can see, ganyan dapat yung magiging itsura niya kapag nakabit na natin siya. Iuurong na lang natin yung gilid. Silipin na lang natin kapag tinahi natin. So, malalaman nyo naman siya kasi itong pressure foot, maaano nyo, matatansya nyo yung pagitan niya. So, kapag tinahi natin siya, makakapa nyo naman dito sa pagitan niya yung kapal. Tignan na lang natin kung anong mangyayari. O, diba? So, ganyan dapat yung magiging itsura niya. Tadan! Oops! Kagaya na ito yung sinasabi ko, ganyan, no? So, natahi natin siya. Ewan ko nakikita. Nasama siya sa tahi. Nakikita nyo ba to? Pagitan. Ito, oh. Nasama yung loops. So, guntingin na lang natin yan mamaya. Guguntingin ko na lang yan. Magagawa niya ng paraan. Nasama yung tahi niya, oh. Nasama yung loops. O, diba? Dito hindi. Pagdating dito, natahi ko yung loops. So, guguntingin lang naman natin yan. Madali lang naman yan. So, ito namang kabilang side, tatahiin natin dito sa kabila. Just like that. See? So, nagupit na natin siya ngayon.
So, natahin na natin yung dito sa taas. At saka itong dito nyo parang ilalagay yung unan. Pero babalik na rin natin siya later on. So, natahin na rin natin yung dito sa ilalim. Kasi, bali ang hindi na lang natin natatahi itong nasa gilid. Itong pagitan din sa gilid. So, yun yung gagawin natin. Tatahiin natin yung pagitan ng ating unan. And then, guguntingin natin tong excess na tela para hindi siya makapal. And, tatahiin natin ulit tong gilid para hindi siya magtastas. So, para sure na hindi magninis-nis yung ating gawa. And, para matagal siya. Tahiin na natin tong isang gilid. Gusto ko na siyang matapos. Yes. So, tahiin naman natin yung kabilang side. Tadadaan! So, natahinan natin siya. Tignan nyo, ganyan ang itsura niya. So, guguntingin natin dito sa gilid. Guntingin natin yung dulo, yung mga excess. Bahala na si Batman. Tahiin na lang natin siya ulit mamaya. So, guntingin natin yung dulo. Tahiin na lang natin siya ulit ng maliit para tahiin na lang natin. Nakita nyo, nagtatastas siya. So, para hindi siya totally matastas, tahiin na lang natin yung gilid ng punda. So, tatahiin ko yung gilid para hindi siya magtastas kagaya neto. Para at least kahit papano is maayos yung ano niya, tahi. So, medyo nakakatawa. Nilagyan ko ng edging. Nilagyan ko ng edging yung dulo. So, para at least hindi siya magtastas. Tadaan! So, ganyan ang itsura niya. Itong kabila rin lalagyan ko para hindi siya magtastas. So, ganito na yung itsura niya. Natahinan natin siya. Ayan na. Meron na siyang back sa likod. Meron ng tela yung likod ng ating ginawa. Nagkalat na ako ng mga sinulid. Baliktarin lang natin siya. So, ito na yung itsura niya. Tadaan! Tapos, lalagyan natin siya ng unan. Tignan natin kung perfect ba ang ating gawa. Tadaan! You see? Siguro kapag nilagay natin yung unan dito is magiging maganda siya. So, yung mga excess is na sinulid. Guguntingin lang natin yan para mukhang maayos. May mga excess talaga na sinulid dahil sa tadaan! Gawa na yung unan natin! Ang cute! Tignan nyo. Yung mga gilid, kapag merong ganyan is tastasin lang natin yan. Gagamit tayo ng ganito, tastasin lang natin yung mga nasama na loop. Kaya dapat kapag tinatahi nyo guys, titignan nyo rin siya. Kasi mahirap na merong mga nasasama. So, i-check nyo lang yung loops kung merong bang natahi. Kapag may natahi naman, madali lang naman siya, tastasin nyo lang siya. Gaya nya no, sumama siya sa pagtahi. Tanggal na. Ito din, dito din, no. Kita nyo? Dahan-dahanin nyo lang para hindi mamaya kasi magunting nyo.
Right. So, subukan natin lagyan ng unan. Papakita ko sa inyo kung anong itsura kapag nalagay natin yung unan. May nilagay na akong unan. Tinignan ko kung kasya dito yung isang unan namin. So, mukha naman siyang kasya. Kaya lang medyo masikip. Pero okay na din. Tingnan nyo. Diba? So, kailangan lang natin isiksik ng maayos. So, ganito yung likod niya. Masyadong malaki yung unan ata na nilagay ko. Nagsasara naman siya. And so, ganito na yung itsura niya. Tadan! O, diba? Unan na siya. So, ganyan na yung itsura ng ating unan. Tada! So, natapos ko na siya. Meron na akong isang throw pillow na natapos. And sobrang proud na proud ako dito sa ginawa kong unan. See? So, ito na yung nagawa nating unan. Proud na proud ako dito sa nagawa ko. Kung titignan nyo yung gilid, meron tayong extra na hindi sinagad. Kasi para mas maganda siya tignan, hindi siya yung super duper sagad. Meron lang siyang konting tira. And yeah, ito na yung ating unan. Anong masasabi nyo guys? Okay ba? And pwede ko na siyang i-display ngayon dun sa aming upuan. So, yun lang naman yung ating ginagawa for today. And sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko sa video. Dahil hindi naman ako masyadong magaling magturo sa... hindi ako magaling masyadong magsalita. Sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko. And nakuha nyo. And nagets nyo rin yung mga ibig ko sabihin. And yeah, ito na yung ating punch needle. Ganyan yung texture niya, oh. Mas pinili ko tong floppy para medyo malambot-lambot siya. And bagay na bagay ito dun sa ating upuan. Ano kayo masasabi dito ni Pangit? So yeah, yun lang. Kita-kita tayo ulit sa susunod nating mga video, guys. And don't forget to give me a thumbs up and subscribe na rin kayo kung gusto niyo. So yeah, yun lang. Bye-bye!